in. Abala sa trabaho at walang panahon sa impeachment si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang tugon ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa tanong tungkol sa hakbang ng Senado na umuupong impeachment court na ibalik sa Kamara ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Castro na nais lang ni Marcos na magsilbi sa publiko sa pamamagitan ng pagbibigay ng mura at abot-kayang presyo ng bigas at mga pangunahing kailangan ng mga Pilipino. Samantala bilang abogado, naniniwala naman si Castro na hindi nila mabatid kung ano ang tunay na adhikain ng mga senador sa pagbabalik nila ng article of impeachment sa Kamara at kung magreresulta ito sa constitutional crisis. Ikinukonsidera naman ng Department of Public Works and Highways na pagkatapos na lamang ng tag-ulan isagawa ang rehabilitasyon ng EDSA. Nakatakdasan ng simulan ang EDSA rehab ngayong araw, Hunyo 13, ngunit ipinag-utos ni Pangulong Marcos na ipagpaliban ito ng isang buwan upang mas makapag-isip pa ang DPWH ng paraan upang mapabilis ang konstruksyon nito at mabawasan ang hirap na mararanasan ng mga motorista. Ngunit ayon kay DPWH Secretary Manuel Bunuan, hindi pa nila isa sa pinal ang postponement ng rehabilitasyon ng EDSA. Kabilang nila sa ikinukonsidera nila ay ang panahon ng tag-ulan, gayon din ang nalalapit na pagdaraos ng Asian at Christmas season. Tinitingnan din nila kung maaari nilang simulan ang rehabilitation sa ilang bahagi ng EDSA na nangangailangan na ng agarang pagkukumpuni. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Balita mula sa Kapitolyo, ginunita ng mga opisyal at empleyado ng Kapitolyo ang ika-127 taong anibersaryo ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas. Ito ang programa ay ginanap sa Season Auditorium sa Capitol Complex sa Lingayen. Naway magkaisa tayo sa layuning mabuhay para sa kinabukasan na tahimik, panatag at tunay na malaya. Parte ng pambungad na mensahe ni Governor Ramon Gico III na ibinahagi naman ni Provincial Accountant Attorney Marlon Operanya. Sa paggunita ng Araw ng Kalayaan, ang tema ay kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. Atin pong igalang ang nakaraan, ang kasaysayan, yakapin ang kasalukuyan at ito ang huhubog sa atin. Ito ang mensahe ng board member naman ng ika-5 distrito ng Pangasinan na gumaganap bilang acting vice governor, si board member Rosary Gracia Chinky Perez Tababa. Pinangunahan naman ang programa ni Provincial Administrator Milicio Patagi II sa tulong ng Pangasinan Tourism and Cultural Affairs Office na pinamumunuan ni Maria Luisa Amor Ilduayan. Aktibong nakibahagi sa programa ang mga empleyado, hepe ng iba't ibang tanggapan, hepe ng mga ospital at mga department heads. Kaugnay pa rin sa selebrasyon ng Independence Day kahapon, ginanap ang job fair sa SM City Rosales. Sa nasabing programa, bukod sa pagtanggap ng napakaraming aplikante para na naghahanap ng trabaho, binigyan naman ng Department of Labor and Employment o DOLE ang Cabuluan Fish Producers Association na nasa Barangay Cabuluan sa lungsod ng Urdaneta. Sila ay nakatanggap ng 700,000 pesos para sa kanilang, ito ay livelihood assistance ng DOLE para naman ma-jumpstart ang kanilang freshwater catfish farming project. Ang grupo na kinabibilangan ng 30 na farmer members ay kanilang gagamitin ang nasabing pondo para naman bumili ng equipment at fingerlings na kinakailangan para sa kanilang pag-uumpisa. Ayon kay Narciso de la Cruz, presidente ng nasabing asosasyon, napakalaki ng kanilang pasasalamat sa DOLE at sa Kalayaan Job Fair na ginanap sa SM
Dahil naman sa suporta ng DOLE ay mauumpisahan na nila ang kanilang proyekto at ito ay nakikita nilang sustainable livelihood para sa kanilang miyembro. Hindi ito isang beses lang, malaking tulong ito para sa aming kabuhayan, pahayag nito. Samantala, nagpasalamat din ang kanilang barangay captain na siya ang nag-umpisa at bumuo ng nasabing Kabuluan Fish at Producers Association, walang iba kundi si Barangay Captain Danny Ildefonso sa tulong ng DOLE para sa kanyang mga kabarangay. Ganun din ang pagsusumikap ng mga miyembro ng nasabing asosasyon para ito ay tumayo at magkaroon ng proyekto para naman sa kanilang livelihood. Nagpasalamat naman si Congresswoman Rachel Arenas ng pangatlong distrito ng Pangasinan sa bumubuo ng 19th Congress ng House of Representatives para sa parangal at pagkilala na ibinigay sa kanya at sa iba pang mga miyembro dahil naman sa kanilang trabaho bilang kinatawan ng 3rd District ng Pangasinan at ng bawat Pilipino. This medal and recognition is a testament of commitment to championing the rights of every Filipinos with principled, dedicated and wholehearted leadership, pahayag nito. Mahigit 400 na panukalang batas ang kanyang naihain nitong 19th Congress. Iisa lagi ang ating layunin, pahayag ni Arenas. Ito ay matulungan ang bawat Pilipino na mas maramdaman ang gobyerno, mas mapagaan ang bawat araw na kinakaharap ng marami nating mga kababayan at panindigan, ipaglaban ang mga sakop ng teritoryo ng Pilipinas. Dumako naman tayo sa balitang pampalakasan. Nagsanib puwersa sina collegiate stars Bella Belen, Alyssa Solomon at Angel Canino sa paggupol ng World Number 47 alas Pilipinas sa Number 30. Ang Kazakhstan papasok sa semifinals ng 2025 AVC Women's Volleyball Nations Cup na ginanap kahapon sa Hanoi, Vietnam. Humataw si Belen ng 16 na puntos mula sa 14 na attacks at 2 blocks para pamunuan ang Pinay Hitters, habang may 14 at 13 markers naman sina Alyssa Solomon at Angel Canino. Ayon sa pagkakasunod, nagtapos ang alas Pilipinas at Kazakhstan sa 4-1 record sa Pool B sa pagtatapos ng pool play. Samantala, kasalukuyan ng naghahanap si Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino ng mga track bikes para sa pagkumpleto sa Tagaytay City Velodrome, ang unang indoor track cycling facility ng bansa na angkop sa International Cycling Union Standard o UCI Standard. Nakatakdang ilunsad ni Tolentino ang velodrome ngayong buwan kasabay ng pagdiriwang sa Tagaytay City Foundation Anniversary. Nasa Bangkok, Thailand ngayon ang POC Chief para naman sa Southeast Asian Games Federation meeting. Yan ang buod ng ating mga balita sa Todo Balita. Ang inyong tagapagbalita, ako po si Liway Manantan Iparagire. Ang oras po natin alas 5:21 ng umaga. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 312 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya itong summer vacation. So tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito.
Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. At ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karinderyak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nanggagak ti radyo, dati agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno may katmat, dagita rik-rik na inyong, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw. Mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWIZ. Liway Manantan sa Todo Balita. Oras po natin mga kaibigan, alas 5:24 na po ng umaga sa pagpapatuloy ng ating Todo Balita. Kasama nyo pa rin Liway Manantani Paragire. So, kumusta po yung mga nakapagpahinga kahapon, nakapagbakasyon kahit papaano? At sana po sa mga pumunta sa mga job fair kahapon dito sa Pangasinan, dun po sa SM City Rosales at saka sa Alaminos City, sana po ay kayo po ay nakahanap ng trabaho, kayo po ay nabigyan ng pagkakataon sa second step pagkatapos ng interview. Pero yung hindi pinalad ay try and try, hanap pa rin ng trabaho. Pero congratulations sa lahat ng mga applicants na hot sila kahapon, mainit, hard on the spot. Dun sa bayan sa SM City Rosales ay nakita natin yung una kasi pagkatapos nung awarding nun ay napunta na kami sa ibang lugar. Siya po ay isang nanay, 2 at 3 yung kanyang anak. Natanggap siya as cleaner. Yung pangalawa naman pala ay natanggap siya as staff sa SM Hypermart. Pero marami pa po yung mga hired on the spot, hindi lang sa ginanap na job fair sa SM City Rosales, kundi ganun din sa ibang lugar. Ganun din sa Alaminos City at sa iba pang mga venues ng job fair na hosted naman ng iba't ibang mga malls at ng LGUs. At ang SM City Rosales, sabi ni Ma'am Chow Chua, ang Assistant Mall Manager ng SM City Rosales, lahat ng malls, halos ng SM sa buong Pilipinas ay naging host ng job fair. So kahapon sa opening program, nagbigay ng mensahe si Mayor William Cesar, ang Municipal Mayor ng Rosales. At ang kinatawan naman ng DOLE, Central Pangasinan Office. Ayan, hanapin ko sandali yung kanyang pangalan. Na kahapon din ay nag-award sila para naman sa mga recipients ng ilang mga programa ng Department of Labor and Employment.
Kahapon sa SM City Urdaneta naman, ginanap, meron silang giant food plate. Ito yung para naman sa kanilang Pinoy Food Fiesta in celebration pa rin ng Independence Day. Ang kanilang ginawang food plate ay isang malaking mapa ng Pangasinan at ang naging sa bawat bahagi ng nasabing mapa, bawat distrito nakalagay iba't ibang delicacies na kilala dito sa Pangasinan. So sa pamamagitan ng kulay ng nasabing mga Pangasinan delicacies ay madidistinguish yung kung saang parte yung District 1, District 2, 3, 4, 5, 6. Pero makikita sa mapa ng pinakamaliit talaga sa mga distrito ay District 4. Parang maliit ang District 3 pero napakalaki naman pagkalalaki ng mga bayan po doon. So pagkatapos ng opening program na kung saan andon ang kinatawan ng probinsya, si Ma'am Malu Elduayan, ang tourism officer ng Pangasinan, mula sa DTI Region 1 represented by yung ating kaibigan si Joyce Segi Sabado, at dumating din ang provincial director ng DTI Pangasinan. At yung grupo ni na Ma'am Joy Perez, sila yung nagluto nung mga kakanin at gumawa nung nasabing giant food plate na ang korte po nito ay ang mapa ng Pangasinan. So ngayon, balik trabaho yung iba dahil Friday may trabaho pa naman pero yung sa ibang lugar diretsong wala silang pasok. Like for example, sa bayan ng Rosales wala silang pasok ngayon, special non-working holiday dahil na bahagi pa rin ito ng kanilang town fiesta. Pero mga kaibigan, alam po natin, ang inaabang-abangan ay kung ano ba ang magiging final decision sa barangay and SK election. Pero mukhang tuloy ang barangay. Pero yung dinig ko nung latest naman, hindi tuloy. Dito tiniyak ng Malacanang na magpapatuloy pa rin ang nakatakdang eleksyon ng barangay at SK sa December 1. Ayan, sa kabila ng pag-aproba ng Kongreso sa House Bill number 11287 na naglalayong palawigin ang termino ng barangay at SK officials. Ayun, siguro baka i-vivito niya. Kaya sinabi niyan tuloy. So, syempre, ang tabayanan pa rin to, lalo na ng mga incumbent barangay officials. Dahil kung postpone, mag-i-stay pa sila ng ilang buwan sa kanilang posisyon. Pero yung palagi nating sinasabi, marami rin ang nagdadasal na sana matuloy na yung eleksyon. Yes, kasi marami mga gusto mapalitan na yung kanilang mga barangay officials at marami mga gustong tumakbo na. Pero syempre, marami rin nagdadasal na huwag matuloy. Lalo na yung mga incumbent na mga barangay officials. Kasi hirap na naman nun mangangampanya na naman sila. Oo, at saka alam naman nila na iba na talaga yung kultura. Kahit barangay election, may hinahanap ang mga botante. Naging kasanayan na kasi. Tapos pag national and local, lalo na pag local elections, kasama rin kayo sa mga leader. Di pagdating ng eleksyon ninyo, hahanapan din kayo nung mga taong sinanay nyo na nabigyan ng pera. Ayan, si Auring ba nandito na sa Hindi ko maintindihan kung asan na siya. Ayon sa Pag-asa, Auring weekends into a remnant low. So, ibig sabihin sa Auring na yung nararamdaman natin. Oo, parang lang yan. So, as of 4 a.m., the low pressure area, formerly Auring. So, low pressure na siya. Formerly Auring was estimated based on all available data at 580 kilometer northwest of Itbayat, Batanes. So, outside par na siya. It is moving northwestward at 40 km per hour in central pressure of 1,004 HPA. Kaya pala halos hindi ko mabasa. Iba yung salamin ko. Kala ko blurred lang. So, yun. Salamin. Pero mainit pa rin, Kaaron Edwin. So, June 13, ito yun, update ngayon as of, yung binanggit natin kanina, as of 4 a.m. ngayong araw na to. So, kalalabas-labas lang, 19 minutes lang galing sa Pag-asa. So, yun yung latest
humina na si Auring. Auring na pala siya. Yun yung una. Kaya nga si Auring na pala siya yung nararamdaman natin. Akala ko parating palang kasi yung dinig natin talagang kumisa si Pag-asa rin, hindi mo rin fluctuating din siya. Hindi mo siya matukoy. Kasi sabi nga expected Sabado ng gabi or Linggo na umaga. O di ba yung oras na yun kung saan meron ka pupuntahan, ganun yung niya. Oo. Pero ito, sabi weekend sabi niya di humina. Humina na si Auring at naging na lang, LPA na lang yung nararanasan po natin atong oras na to. Kasi sabi niya, pagkakawawa naman yung mga bibiyahe pag malakas ang ulan. Pero may nakita ako na post kahapon o kagabi kasi madilim somewhere sa Metro Manila, dulap. Sa Metro Manila, pero yung matindi yung sa Cagayan de Oro, di ba? Yung pupunta ng mga yung Metro Manila. Kasi kahit walang bagyo, di ba? Pag umulan naman, nanggugulat. Pero sana, pero syempre, sa ilang bahagi naman, para naman sa ating mga magsasaka, yun naman yung inaantay nila. Lalo na yung umaasa lang ng patubig sa tubig ulan. Itong itong panahon na to, itong taon na to, halos hindi mo naramdaman yung tag-init. Kasi 'di ba summer pa lang umuulan-ulan na. So umaasa tayo na ganyan lang. Kaya lang nagsisimula pa lang Auring pa lang. So kapag ka pumasok na itong mga tag-ulan, wag naman sana yung pagbaha naman yung ating mararanasan. Pero wag naman sana. Pero palagay ko kung humina na talaga si humina na si Typhoon Auring, palagay ko kumalma siya para naman tuloy ang pag-uumpisa ng pasukan sa Lunes. Parang sige. Mabait si Madam Auring. Kasi kung lalakas siya ng Sunday, di baha-baha ang ilang lugar, cancel ang pasok. Umpisa pa lang. Pero Lunes, yan po yung pag-uumpisa ng school year 2025-2026. But make sure na yung mga anak nyo po ay may dalang payong. O kaya kung gusto nilang, syempre nakasapatos silang papasok, magdala sila ng, hindi naman mabigat yun, tsinelas, para pag uwi nila, umuulan, hindi mabasa yung sapatos. Hindi mabasa yung kanilang sapatos na bago o kaya bagong shine. Namimiss ko yun, yung sinashine yung shoes. Oo, may naman di sinashine yung mga charol. Yun yung makintab na klase ng ng sapatos. Ayan, meron na discovering Sabangan Falls sa Alaminos City. Naalala mo yung sinasabi niya marami pang mga cave, mga falls na i-develop o i-discover dito sa First District ng Pangasinan. Para ang dami pang mga hidden gems. So dito sa Barangay Sabangan, Alaminos City, ayan, makikita mo raw, trek at your own risk. Kasi masukal ang daan. Pero kung adventurous ka, pasok ka dito. Kunto. So, si Attorney Walter Macaiba, yung dating city administrator, ngayon ay councilor na, sabi niya, I hereby declare that I do not own the rights. Venus, akala ko kung ano yung i-declare niya, yung song pala. Kasi meron siyang music dun sa na. Actually, meron ding malaki. Malaki na cave somewhere dito sa bayan ng Bani. In fact, ang pamilya ni na Congressman Celeste, nakapasok ni sila doon napasok ko din, kailang hanggang first drop lang. As in, hirap. Kailangan talaga may guide kasi parang yung sa Sagada, dapat may guide para maayos yung kanilang pagpasok at saka paglabas, hindi sila matrap doon sa loob. Pero syempre, pag ganitong umuulan at hindi maganda yung panahon, yung mga tour sa caves, kinakancel nila yan. Kasi baka biglang magkaroon ng flash flood. Dahil yung parts ng cave, mahaba yung yung dyan sa may Bani. At sabi nung guide that time, hindi pa nila nararating yung pinakadulo.
Yung at some point na yung area na narating nila pero hindi pa nila napuntahan hanggang sa pinakadulo. Ganun kahaba yung nasabing cave dyan sa bayan ng Bani. Actually, marami nga yung sinasabi nga nila. Marami pang mga caves na dapat na i-develop or i-discover. Kaya dyan sa Ciudad ng Alaminos. Ang swerte ng First District, kasi nandiyan lahat ng nandiyan lahat yung mga magagandang lugar, coastal area, tapos may bundok-bundok pa. Parang perfect kapag talaga yung siya talaga, fully develop lahat ng mga tourist destination diyan sa First District. Kasi para kailan lang na-discover na talagang tourism talaga yung pagkakakitaan ng mga LGUs. Oo, like for example, sa bayan ng Balungaw. Ito po ay agricultural. At sinasabi po marami silang alagang malaki yung populasyon ng kambing dyan, pero isa sa pinakamalaking income earner nila ay yung kanilang yung Mount Balungaw. Yung pangalan nito, tourism area dyan na na-develop. Kung makalimutan dyan si board member Ranjit Shahani. Siya yung nag-umpisa na tumulong para ma-develop yung area na yun. Pero ito, napakalaki na at meron silang malalaking swimming pool. Merong hot and cold, merong hot at merong very hot na may mga naman doon, signages. Meron pang bata, pero napakarami, napakaluwang na. Kumpara nung mga unang napunta tayo dyan sa Mount Balungaw Adventure Tourism Area. Pero ang patok na patok sa kanila yung kanilang zipline. Na-try ko yung dalawa. Na napakahaba. 680 meters, more or less, yung una. Yung pangalawan ay 1.2. Yung pangalawa, kailangan nakadapa na doon. Kailangan nakadapa lang ba? Tapos nakasabit ka. Parang lumilipad. Parang Superman. Parang lumilipad. Pero nakakapagod din pala yon yung mahaba. Na lumilipad? Oo, kakapagod siya. Yung maiksi kasi, yung 600 meters plus, wala pang 1 minute tapos ka na. Oo, yung parang sumigaw ka lang. Diyan sa wala na. Sa Hundred Islands, meron namang dalawa dyan. Meron yung isa, maiksi lang. Yun yung sisigaw ka pa lang, tapos na. Meron naman yung isa, na-try ko rin yun. Mahaba rin yun. At Governor's Island. Sa ilalim, syempre, tubig. Sa Governor's Island. Tatlo na sila. Meron pa yung isa, yung parang from island to island din. Na tatlo na yung zipline doon. Hindi mo na mamalayan puro napakarami na ino-offer ng mga tawag nito, yung parang sa mga activities pagka papasyal ka. So pag papasyal ka na ngayon, hindi ka lang magre-ready ng pagkain. So re-ready mo rin yung katawan mo. Oo. Para sa sa mga physical activities. Okay, so ang bilis na araw 13 na mga pala ngayon. Happy birthday kay Mayor Jan Celeste. Ang bagong mayor ng Agno, Pangasinan. So, ang kanyang sa 28 din. Hindi, bukas pala, 27, yung oath-taking ceremonies. 27. Bukas. Ngayon ba? Hindi. 13 lang ngayon. Taka naman ako, nasa US pa siya. Nagbabakasyon. May 15 pa na event. Parang casual, no? Bukas, 27. Pati yung 27, Friday ngayon. So, hangover sa birthday ni Kagawad Noli at saka ni Zenric. Napagod. Bukas, 27. Kasi inisip ko, kaya pa ba natin puntahan? Ay, iniisip ko naman, oath-taking niya bukas. Isip ko, pwede pa kami. 27, kanto patay. Okay, dito naman sa BJMP, Dagupan City Jail Female Dormitory na ito po ay ang warden po dyan, acting City Jail Warden, si Jail Inspector Lilia Ventura. Maraming salamat po pala dahil kahapon ay sigila ay nagbriga kahit na Independence Day, walang
Hindi ko naman masabing walang pasok kasi may pasok sila, naka-duty sila. Naglaan po sila ng oras para pumunta sa Dagupan City National High School para linisan yung, palagay ko bahagi ng garden yun dahil maluwang yung garden at saka yung nilinisan nila ang tataas ng damo. Maraming salamat po. Pero ang nagkaroon ng sa pamamagitan ng TESDA Senior Tesoro College, ang nasabing paaralan, nagbigay sila ng training, induction on bread and pastry production NC2 sa mga PDL ng Dagupan City Jail Female Dormitory. Hindi lang one time pala to, opening program lang yung ginanap nung 11. Para sa bread and pastry production dahil ito ay short course, 18 days training. Wow. Recipient 20 na PDL sa women's dorm. Alam niyo itong mga PDL paglabas nila to, pag idire-diretso na yung kanilang pagbabago, ang dami nilang kaalaman. Ano na sila? Armado na sila ng tama. Tagtag sila ng trainings, ng pati mga seminar, ayan. Kaya lang kuminsan, mas madali kasing kumita yung hindi ka mapapagod. So, mas gusto nila yung yung iba, binabalikan yung kanilang mga, anong tawag nito? Mga nakagawi ang mga nakasanayang pagkakakitaan. Kaya bumabalik-balik din sila sa kaya maya-maya, andyan na naman sila, balikbayan. Kaya kuminsan, fellowship ka agad pagpasok nila sa loob. Kasi andun yung mga makasamahan nila na dadatnan pa rin nila. Ito naman, pag-usapan pa na rin lang natin ng BJMP, ang Urdaneta District Jail, Male Dormitory, kung saan nandun yung kasama natin, si Ma'am Cheryl Nortarte Tamayo. Ito yung kanyang pinagmamalaki. Sabi niya, salamat po Inner Wheel Club of Downtown Dagupan, D6379 sa idea po na butika sa hardin. Sabi niya, Susan Valdez daw, ma'am, ito na yun, ganito, very proud. So, in celebration ng World Environment Day, sina Ma'am Cheryl, ang chief ng Welfare and Development Section, nagsagawa sila ng gardening activity sa butika sa hardin ng Piitan, Butika sa hardin ng Piitan of Urdaneta District Jail, Male Dormitory. So, yung initiative na to, yung focus on planting medical herbs. Ito yung pagtatanim ng mga medical herbs bilang organic and sustainable alternative para ma-address yung common health concerns among persons deprived of liberty. So, imbis na ang sakit sa ulo, imbis na manaliw ni Retambal, o ninimni tambal, mambagulara di man. O kaya, pitas na lang sila ng down or whatever. O kung sinisipon, pukukuha na sila doon sa hardin ng mga gamot. So, ayun. Ito pong programang ito ng BJMP, inintroduce natin ito ng Inner Wheel Club of Downtown Dagupan kasi nga isa ang butika sa bakuran actually ang pinaka main title nito na programa po ito ng Inner Wheel Club of the Philippines Incorporated. So inadapt natin to at dinala natin ito diyan sa BJMP na talaga naman nagustuhan nila at ngayon parang model. Yung nila itong model farm, model garden, model from among the BJMPs. Itong programang ito at dahil sa programang ito, tatanggap sila ng award sa National Environment, DNR at National Award sila. Dahil sa programang ito, dahil dito sa kanilang proyektong ito, na maraming mag-a-adapt, syempre, hindi mo naman pwede sabihin na gaya-gaya kasi nga best practices yan. Best practice at talagang ito naman yung ini-encourage ng iba't ibang government agencies, lalo na pag may mga areas na pwedeng pagtaniman. Kung wala naman, yung container gardening naman ang sinasabi. So, congratulations, BJMP Urdaneta. Congratulations kay Ma'am She. Nadala-dala niya yung programa from one jail facility to another. Sipag nito Tsaka siyempre partner niya yun. Partner natin. Actually, partner natin, mga BJMPs, hindi lang naman sa Dagupan City, kundi sa San Carlos, Alaminos, at saka yan, sa Urdaneta City. Yung napuntahan na rin namin, yung pinakamalayo, sa Burgos. Pero hindi Inner Wheel yung dala natin doon. Yung Eagles, Lead Eagles naman.
Pero maganda rin ano nila doon, luwang. Yun yung ang pinakamasikip talaga, itong jail facility dito sa Dagupan. Oo. Both sa male and female na halos eksaktong-eksakto yung... Siguro sila na talaga yung dapat lang talagang ilipat na. Pero di ba, meron sinasabi na merong facility na natapos na, malapit nang matapos somewhere dyan sa San Fabian, pero hindi ililipat yung buong... Actually, nakita natin yun. Ano yun? Men's dorm ba yun? Parang malapit siya sa may simbahan, yung mga punduking area siya na at least malang maluwagan, lumuwag yung mga kasi ang init di ba? Lalo-lalo na kapag mainit at marami sila. So, at least luluwag yung facility para sa kanila. Kasi maliit na, tapos siksikan pa sila. Although masaya kasi marami sila. Kaya lang, yung comfort nila. Kaya nga yung iba kahit na maganda, yung sinasabi nga natin na marami napupunta sa kanila, marami nagbibigay ng kung ano-ano mga binibigay, kaalaman, pinag-aaral sila, at kung ano-ano pa. Yung comfort din nila kasi nga, maganda naman buhay nyo rito. Hindi ma'am, sabi nga, ibang-iba pa rin po yung yung nasa sarili ng bahay. Oo, yung laya ka. Kasi nga makikita mo yung isang si Alda yung tawag doon, pero ang dami nila at saka yung day in, day out, sila nagkikita. Wala silang although nagkakaroon sila ng magandang samahan, kakaroon sila paglabas nila mamaya, meron silang mga tunay na barkada, lalo-lalo na yung mga naging barkada talaga nila. Pero iba-iba pa rin yung nasa laya rin naman talaga. Yung independent ka talaga. Independence malaya. Okay, mga kaibigan, bilis po na oras. Ganap na po lang 5:48. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite restaurant in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club, Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. High blood, salot, milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung Pau capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng Pau capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Uy Suki! Manahanap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para agaw-agaw yapon siya no walay okasyon? Walay suggestion meet si kayo. Galila at Macador Market. Yadiman, makasaliw na mamura. Sariwa, tan malinis, yasasaliwan niya karne na baboy tan baka. Manok, sira, pising, tan nanduruman Ricardo para panangan. Narumog yung at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan, tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Serenso alagaran nyo. Gawa yun nanduruma supon sayo agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market. Manlapot alas 4 at palbangon. Hanggang alas 8 yalabi. Bisita kila at Macador Market. Galvan tan Zamora Street. Jad Downtown at Syudad na Dagupan. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw, mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi, updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ.
makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinion sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide. DWIZ. Oras na po natin mga kaibigan, alas 5:52 at saka makulimlim, pero ganyan talaga, panahon talaga ng tag-ulan. At kasabay po ng pag panahon ng pasukan, panahon talaga ng tag-ulan yan. Yes. Ibabalik na nga sa June. So, pero yung weather po natin medyo pa siya, nakikisama pa siya. Hindi pa siya bumagyo ng napakalakas, at least dito sa atin. Kahit nung nakaraang taon. Pero yung ibang mga probinsya, ibang rehiyon, medyo binabaha at napupuruhan sila ng bagyo at saka ng baha. Dahil ito ko kanina, naririnig ko yung mga balita natin, yung mga kahapon, yung mga activities kahapon, sa Alaminos City, nagsagawa rin sila ng Jobs Fair. So, 44 na aplikante, opisyal na hired on the spot. Sila yung HOTS. Oo, dun hired on the spot. Mula sa at least daan-daang. Marami daang lumahok. Yung yung sa SM City Rosales kahapon, ang haba ng pila. Tapos may waiting area pa sa baba. Yun yung mga yung mga newly grad. Pero marami ring nakita kong gusto na talaga nilang yung naghahanap talaga ng trabaho. Ang kagandahan niyan, yung hired on the spot, may programa ang DOLE, meron silang 5,000 gift from DOLE. Tapos meron lahat ng hired on the spot. I think so. Tapos kasama kasi ang DOH, meron silang doon, yung hired on the spot, libre yung kanilang medical. So, diretso pa medical na sila dun. Kasi nga may one-stop shop na siya. Oo. So, yun nga sa Alaminos nga, 44 out of daang-daang lumahok sa 100 Islands Job Fair na meron nga one-stop shop government services na sinagawa nga kahapon to sa Alaminos City Gymnasium. So, malawakang job fair to dito ng LGU Alaminos. Siyempre po sa pangunguna ni Mayor Ars Brian Celeste sa pamamagitan ng PESO, katuwang ang DOLE, Western Pangasinan Field Office at Department of Migrant Workers. So, mahigit 3,000 bakanting trabaho, ang dami, ang inialok ng higit na 12 companies at 2 overseas recruitment agencies. Kasabay ng mga serbisyong handog ng mga government line agencies tulad ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig Fund. So, mas naging makabulan yung pagdiriwang daw ng Araw ng Kalayaan sa lungsod dahil nga meron pang pinalawak na aktibidad tulad ng Sumba Surero, Kadiwa ng Pangulo, ayun yung pinahinintay natin para sa panggagawa at libreng serbisyo medikal mula sa DOH at assessment ng DSWD Regional Office 1 para sa posibleng ayun nga sinasabi mo kanina, financial assistance para sa mga HATS, ayan, o yung hired on the spot. So, pinabot ni Mayor Celeste yung kanyang taus-pusong pasalamat sa lahat ng ahensyang katuwang, sa local at overseas recruitment partners at higit sa lahat sa mga job seekers na patuloy na nagtitiwala sa mga programa ng pamahalang lungsod. Dami nga, Ang daming ang dami. Kahit dun nga sa SM City Rosales, ang haba ng pila, na palagay ko yung iba dito, karamihan sa kanila, alam nila na pag Independence Day, pag June 12, ay meron at merong isasagawa na job fair. At natanong natin kahapon kay Ma'am Chow Chua ng SM City Rosales kung sila ba yung nag-organize noon. Ito daw ay, parang sa Alaminos, ito ay effort ng PESO Office. Sila ang nakipag-coordinate sa DOLE for the holding of job fair, plus syempre yung venue. For Alaminos Cate, government-owned yung venue. Kikipag-coordinate sila. PESO na ang nakikipag-ugnayan din sa mga companies. Or yung company nakikipag-ugnayan sa PESO para masama sila sa job fair. So ito yung hard on the spot kahapon dun sa SM City Rosales, siya, mangiyak-ngiyak kasi first interview pa lang niya.
Pasok agad. Unang napagbigyan niya ng kanyang application, nung kanyang tanggap na kasi siya kaagad. Meron na rin siyang mga work experience kasi na halos related dun sa niya. Parang nanalo na rin sa loto. Tapos, syempre, tapos na. Ang laman nalaga. Tapos na siya. Tapos, meron pa siyang 5,000. Ay, galing. Plus, syempre, yung medical kasi, it will cost din yun yung aplikante. Libre na through DOH. Doon na mismo. Doon na mismo. Nasa parking area, mobile lab. At kung natanong namin siya kung kailan siya mag-start, ang sabi daw ay kung pagtapos na niya, yung mga needed na, like for example, yun yung mga lab medical at kung ano pa, mag-uumpisa na siya. So, yun po yung HOTS na sinasabi, hired on the spot. Swerte ng mga hired on the spot. Kumbaga, wala nang kaba. Kasi pag ganyang job fair, syempre una, initial interview pa lang yan. Tapos pag sinabing tatawagan namin kayo, it's either tatawagan talaga kayo or sabi lang. Pero namin companies. Kasi yung ibang kapag ka, so tatawagan na lang po namin kayo. So, pwedeng pag-aralan pa nila, pwedeng 50-50. Para okay to, pero diyan ka muna. Maghintay muna ng relax. Maghintay muna ng baka mayroong mas qualified pa. Para gano'n. So, certain sila kapag ka wala nang pwede, ito na. Yung sinabihan kong tatawagan ko na, pwede na to. Parang gano'n. Kasi kapag siyempre titingin pa rin sila, pipili. Meron kasi yung mga iba overqualified. Oo. Parang yung meron yung overqualified daw, so kailangan manap siya ng hindi masyadong overqualified. Pero yung sinasabi po palaging sinasabi ng DOLE, pag ganyang mga may job fairs, tinototal nila yung available slots sa lahat ng venues na may job fair at itototal. Ito, 30,000 jobs, vacancies, kwanda. Pero kung i-compute naman yung bilang lang ng kagagraduate, hindi magi-equal Napakarami yung bagong graduate at yung mga nag-graduate nung mga nakaraan, kasama na rin dyan yung mga nawalan ng trabaho, etc. etc. Pero yun nga, ang importante pag panahon na ganito, kung wala pa yung gustong-gusto mong trabaho sana na swak sa credentials mo, meron namang available, edi yun na lang muna. Ayan. Ma'am Josephine, good morning. Si Ma'am Josie Bustillo, good morning. Ay, si classmate. Si classmate, good morning. At saka kay Teddy Bustillo, good morning. Rafaela Costa Mangalyag, good morning po. At saka sa iba pa, at si Cora Aquino at Kuya Mar, dyan sa Barangay Tabang Dagupan, Josilia de Mateo, Ernesto Musada, si Sir Roberto Nimer, at si Ma'am Araceli, good morning po. At Randy Arsiaga Santisas, yan. Nakikinig din. Good morning din kay Grace Matro, yung aking kaibigan na merong napakalalaking higanting mangga, higanting mangga, giant mango, yung kanyang at saka si JM Torio, aray, good morning. At saka si MJ Marquez, Madam Rose, yan. Manny Samson, good morning. Madam Rose, at saka si Kuya Benjitan, at saka si Mama Ta, good morning. Mama Ta, good morning, at saka si DC Vian. Yes, so si Jerome at saka si Kuya Polly. Wala na tayong sapat na oras, mga kaibigan, ng tabayanan po ninyo. Susunod agad, All in the Morning, makasama po ninyo si Karen Orly Navarro. Programang Todo Balita at Komentaryo, kami po niya nakasama sa technical side, si Ka Edwin Inong. Ako po si Liway Manantan, Iparagire. Ako naman si Susan Valdez Yadaw. Magandang maga po sa inyo lahat. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 312 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa Dagupan. 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Buy Promo Descuento from October 1 to November 9, 2024. Enjoy the biggest annual discounts for installment and spot cash purchases. Don't miss out on the great deals that Eternal Gardens offers this month.